Let's pray. Lord, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, thank you so much for this very day. Maraming salamat din po, Lord, sa hangin, sa kalakasan. Thank you so much, Lord God Jesus Christ, for the gift of life, for the borrowed life. At thank you so much, Lord God, sa wisdom, knowledge, and understanding. You own everything, Lord. Ikaw po, Lord God, ang may-ari na lahat, Lord God, source of everything. And Lord, ikaw po hihi po sa mga tao, Lord God, sa kanilang mga puso, Lord God Jesus Christ, in order to listen. Ikaw din po, Lord God Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ang makikipag-usap sa amin ngayon, Lord. And I welcome you, Holy Spirit of God, to cleanse my heart, my body, and soul by the power of your holy blood. And ikaw, Lord God Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, manguna sa lahat ng aking sasabihin sa Bible study na gagawin po, Lord. Thank you so much for listening, Lord, and I welcome you, Holy Spirit of God. Speak, Lord, thy servant is listening. So, ang title po na pag-uusapan natin today is about the gentleness and with authority of speech. So, gusto ni Lord Jesus Christ, lahat ng preachers around the world should be with gentleness and with authority of speech. Hindi lang yung basta-basta ka nagsasalita in front of your members. So, madami mga church leaders o mga nagpipreach na hindi na naaayon ang kanilang pananalita sa paggamit ng mga salita ni Lord Jesus Christ. So, very inappropriate kung magsalita. Kadalasan sa mga preachers, sumisigaw. Diba? Minsan nagagalit sila, tumataas yung boses. O di kaya full force kung magsalita o sobrang bilis na parang nagrarap. So, si Lord, hindi niya gusto yan kasi si Lord is very gentle the way siya makipag-usap. Nung narinig ko siya, guys, full of love talaga. So, may mga preachers na sumisigaw. So, the Lord says, do not shout, for He is not deaf. Hindi po siya bingi. At ito ay nakakapagbigay ng irritable na feelings towards sa mga members na nakikinig. Hindi naman sa pagsisigaw ang nagdadala sa preaching, kundi ang salita ng Lord Jesus Christ. So, instead na makikinig sa'yo yung mga tao, wala na lang gana. At pag-usapan din natin yung preacher na walang power o presensya ng banal na espiritu. In short, walang authority at hindi guided with the Holy Spirit. At patay kung magsalita. Madami ang ganun sa panahon ngayon, binabasa yung Bible verse, pero iba yung halimbawa at explanation. Hindi nagkakatugma. So kasi hindi guided by the power of the Holy Spirit of God. At marami po yan worldwide. Marami po sila. So may preachers din na masyado mabilis kung magsalita. No? Parang nagrarap. Nakala mo ay nasa entablado at gustong magpasikat. Parang express train kung magsalita. Paano makakaintindi yung mga baguhan o mga taong baby Christians pa lang? Tapos sasabihin ng mga mangmang, no? Grabe no, on fire siya. Gaganon sila guys. Ang tanong doon, may naintindihan ba yung mga nakikinig, lalo na yung baguhan? Nag-on fire ba sa puso ng nakikinig yung mga pinagpipreach nung preacher na parang nagrarap kung mag-preach? Kasi kaya nagpipreach of share para magligtas ng kaluluwa, hindi para magpasikat na ipakita sa tao na magaling kang mag-preach. It's not about us or you as a preacher, but it's all about the Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. So ganun po, hindi po dapat yung sarili natin, no? Selfish. So, ganun po, hindi lang dapat yung sarili natin yung iisipin natin. Isipin din natin yung iba na hindi pa masyadong marunong magbasa o makaintindi sa Bible. Kaya kahit na yung mga Bible verses, nahihirapan pa yung baguhan, di ba? Kung saan yung mga Book of Acts, chapter 2, verse 17, or John 3, verse 16, saan ba yun hahanapin? So, ganun yung mga baguhan, guys. Hindi pa sila masyadong marunong. So, step by step dapat at hindi. Kasi madami pang baby Christians, even matagal na sila sa church. Madami pang gano'n na baby Christians. At yun nga, nag-on fire ba sa puso ng nakikinig yung mga pinagsasabi mo sa pulpito? Kasi kaya nagpipreach o mag-share para magligtas ng kaluluwa, hindi para magpasikat na ipakita sa tao na magaling kang mag-preach. It's not about you as a preacher, but it's all about the Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Again, na-repeat ko lang po. Preacher na laging naka-forefront ang pangalan. Yung preacher na palaging binabanggit pangalan niya, lagi niyang pinipraise yung
pangalan niya sa harap ng kanyang members, lagi niyang binabanggit, no? Hindi na naitaas yung pangalan ni Lord, yung sarili na niyang tinataas niya. So instead si Lord ang may taas, yun nga, no? Parang nagiging selfish na yung preacher, tapos parang gusto niyang i-idolize ata siya ng mga tao, na ganyan siya, banal, blah blah blah. At ito namang preacher na mukhang pera, guys. Preacher na palaging nagpipreach ng thesis o pera. Na palagi niya binabanggit, oy, mag-tithes kayo, give your thesis 10% or blah blah. Yung iba, sasabihin pa yung members sila, pwede lakihan mo yung bigay mo. So, hindi about sa pera po ang pagsisimba kay Lord Jesus Christ. It's all about the Lord Jesus Christ relationship po natin kay Lord yun. Yung relationship natin kay Lord Jesus Christ, yung puso nating mali. Yun nga, so preacher po na palaging nagpipreach ng thesis ay mukha po yung pera. Mas pipiliin pa niyang tataba ang bulsa niya kaysa tataba ang kaluluwa ng kanyang mga nasasakupan. Ibig sabihin, hindi after sa spiritual growth ng nasasakupan, kundi para sa kung magkano ang maibigay ng preacher. So pera na po ngayon, mostly sa mga churches, na yung mga iniinganyo nila yung mga may kaya para malaki yung bigay. Para po sa lahat ng preachers around the world. Around the world talaga. No? Pero, yun nga po, wag niyo sana pong isipin na kayo lamang po ay may karapatang mamunga sa espiritu or yun nga, magkaroon ng banal na espiritu. Because once na natanggap ng isang tao ang si Lord Jesus Christ ay filled na po siya with the power of the Holy Spirit of God. So, ibig sabihin po nun, candidate na makapasok po sa kaharian ni Lord ang tao na yun. So, may mga gifts din po. So these are the Bible verses I'm going to share with you guys. So Philippians 4 verse 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Lalong-lalo na malapit na si Lord na bumalik. Kaya nga tayo guys magsisave ng kaluluwa kasi malapit na si Lord bumalik. So one of those things na kailangan nating gawin, no, or kailangan nating maging wise o pag-isipang mabuti yung pananalita natin. Especially if nasa harap po tayo ng members. And in Colossians 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, maraming mga church leaders na puro love, 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 pero pag tinetest na sila, wala palang love. So, dun nga pala yung sinasabi nila, hindi nag-match sa kung anong nasa puso at ginagawa pala talaga nila. So, kung may Holy Spirit ka, you are gentle, no? And in Colossians 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, maraming mga church leaders na puro love, 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 pero pag tinetest na sila, wala palang love. So, dun nga pala yung sinasabi nila, hindi nag-match sa kung anong nasa puso at ginagawa pala talaga nila. So, kung may Holy Spirit ka, you are gentle, no? And in Proverbs 16 verse 24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So hindi po lahat ng panahon ay kailangan po nating puro rebuke po matatanggap ng members natin. We need to encourage them. Kailangan din po ng mga sweet words para din po sila ay ma-encourage po sila, tatayo sa sarili lang paa, tapos hindi po sila yung mas lalong madadown. Hindi po sa lahat ng panahon rebuke dapat. Nga po, one of the fruits of the Holy Spirit is gentleness. So, syempre kung may mga bungang hindi nawala sa'yo, no, hindi makikita sa'yo guys, ask yourself, meron ka pa ba talagang Holy Spirit? No? Kasi package na yung total package ang love. If you have love, susunod na yung peace, joy, di ba? Ganon, gentleness, faithfulness, mga ganon, self-control, andun na yun, total package na yun sa love. One of the reason bakit madaming misunderstanding dito sa mundo kasi nga some of the church leaders or other people don't know how to frank. Hindi nila pinaprangka yung mga members nila kaya umaalis na lang. Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. Guys, never ever think to abuse anybody if you are handling a church or a building or establishment, ano pa yan, mga blah blah blah.
na hindi dapat daw, sabi nga dito na Lord, hindi dapat na abusuhin. No, na maging stumbling block ka na hindi masave yung isang tao. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. Kung gumagawa ka nga ng kabutihan sa mga hindi mo kakilala, binibigyan mo sila ng pagkain, pera, no, pumupunta ka ng hospital, you pray for them, the more na ganun dapat mas maganda yung samahan mo sa iyong mga nasasakupan. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Diba? Galatians 6 verse 10. So, especially po sa mga members mo. Kasi pinapaalagaan po yan ng Lord Jesus Christ sa iyo. Yun nga po, doon lang po nagtatapos ang aking sasabihin. Kaya, let's pray. Heavenly Father God, thank you so much for this day. Thank you so much for your great love. Thank you so much for your wisdom, knowledge, and understanding. May you will touch those hearts who are listening in this message at ikaw na po bahala ang maghari sa kanila. Ikaw po maghari sa puso at isipan ng bawat isa. Thank you so much, Lord God, Holy Spirit, and cover this by the power of your holy blood, and we give back to you all the glory and honor, power and might, in Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Sana po ay may natutunan po kayo sa message na to. Bless your heart. May the Lord Jesus Christ touch you and save you and have a good relationship with the Lord Jesus Christ.